Isang buwan nang lumipas matapos ang pagtatagpo ng kanyang mga anak at ni Brent. Sa loob ng isang buwan ay marami ang nangyari na hindi nila inaasahan. Ang kanilang kambal ay ipinakilala na sa pamilya ni Brent at si Brent naman sa kanyang mga magulang. Naging maayos na rin ang relasyon ng kanyang mga anak kay Brent, lalo na si Artemis, na ngayon palagi nang hinahanap ang ama nito bago matulog. "I want Daddy!" Yun palagi ang bukang bibig ng anak sa tuwing hindi roon matutulog si Brent. Pero dahil wala pang label ang kanilang relasyon, ay nagtsatsaga muna si Brent na bumisita sa kanilang mga anak. Nagulat rin siya nang malaman na ang kaibigan niyang si Sofia na ipinakilala sa kanilang boyfriend na si Carrie ay si Carson Tucson pala. Hindi naman nagulat si Carson na parang alam ng magkaibigan sila ni Sofia. Pero dahil hindi nito sinabi kay Sofia na nagtatago ito sa pangalang Carrie, ay hindi ito pinansin ni Sofia ng isang linggo. Sa loob ng isang buwan ay naayos ni Brent ang lahat ng papeles ng kanilang mga anak. Hindi na ang apelyido niya ang gamit ng mga ito. At ngayon ay daladala na ang apelyido ni Brent. Bagamat hindi sang-ayon ang kuya niya ay wala na itong nagawa, kundi ang pumayag dahil karapatan naman ni Brent ang ibigay sa mga anak ang apelyido. Hindi na rin sa maliit na opisina ang lokasyon niya, pero kung siyang papipiliin ay mas gusto niya doon. Dahil kahit na papaano ay walang Brent na parang kwago kung siya ay bantayan. Ang kanyang bagong opisina kasi ay mismong sa opisina ni Brent. Nagretiro na rin si Mrs. Romero, kaya naman sila na ni Kate ang personal na assistant ni Brent. Si Kate ang nakaatas sa office work, samantalang siya naman ay ang mga personal na schedule nito. Tulad ng pag-aasikaso ng outside meetings, out of the country nakasama siya at ang mga anak, at mga family gatherings. Naging mas close sila ni Kate at ito lang ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang mga anak. Bagamat alam na ng buong Tucson Express ang tungkol sa kanila ni Brent, ay ito pa lamang ang nakakaalam ng sekreto niya. Dahil rin sa nilabag ni Brent ang isa sa mga patakaran ng kanilang opisina, ay hindi nasiyahan ng mga board member kay Brent at gusto siyang patalsikin sa trabaho. Hindi pabor ang mga ito sa office romance at PDA na ginagawa ni Brent kapag kasama siya. Ang iba namang empleyado lalo na si Donna at mga PR team ay suportado ang kanilang relasyon dahil hindi na mahirap katrabaho si Brent, lalo na kapag may mga meeting ang mga ito ay hindi na ito bumubuga ng apoy. Natatawa siya habang inaalala ang kaluwagan sa mukha ng mga empleyado at nagpapasalamat dahil dumating ang isang tulad niya sa buhay ng kanilang dragon. Ngayon ay maayos na ang lahat. Siya kasama si Brent at ang mga anak niya ay masayang naglalaro sa dalampasigan at sinusulit ang kanilang munting bakasyon sa isang resort. Kasama ang mga kaibigan niya, si Brenda at ang dalawang pinsan ni Brent na nasa cottage at naglalaro ng kung ano ay hindi niya alam. Napasinghap siya nang hapitin siya ni Brent palapit sa kanya at maupo siya sa binti nito. Mahigpit na yumakap ang mga kamay nito sa kanyang bewang at tinampian ng halik ang kanyang balikat. Mabuti na lamang at basa ang buong katawan niya dahil baka makita nitong pagtayuan ng kanyang mga balahibo. Ang dalawa nilang anak na ngayon ay abala sa pagbuo ng palasyong buhangin sa tabi nila. "Let's go somewhere deep." Namamaos nitong bulong. Hindi na nito hinintay pa ang kanyang sagot. Nakaagad siyang hinila patungo sa malalim na parte kung saan hindi na niya abot. Kaagad na pumulupot ang kanyang kamay sa leeg ni Brent at ito naman ay sa kanyang bewang. "Brent, hindi ako marunong lumangoy." Pilyong ngumisi ito, sa kataas babang ginalawang kilay. Napalunok siya sa ibang kahulugan ng ngisi nito sa kanya. Bagamat daman niya ang pagkabuhay ng kanyang katawan dahil sa pagnanasa ng tingin ni Brent, ay hindi niya alam kung anong balak nitong gawin sa kanya. Doing it in public or something else isn't her taste, nor does she have it on her list. Naroon rin sa gilid ang kanilang mga anak na dapat niyang bantayan. "Bring me to the shore then." Bulong niya saka nag-iwas ng tingin ng idiin ni Brent ang katawan niya sa katawan nito. Dahilan para maramdaman niya ito. "Brent, we can't." "Yes, we can." Sambit nito saka siya mapusok na hinalikan sa labi at siya naman ay tumugon sa halik nito. Tumagilid ang pareho nilang ulo sa bawat paglalim ng kanilang halikan. Mabilis ang tibok ng puso niya sa pinaghalong kaba at kasiyahan na kanyang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala na ang isang Brent Tucson na noong una'y kinamumuhian siya ay halos sambahin ang bawat daraanan niya. She feels happy and content, though they are not in a relationship yet. Brent never fails to show her the love and care she deserves every time they see each other. Napasinghap siya nung maramdaman ng kamay ni Brent na pumasok sa suot niyang bikini. "Brent!"
na alarmang nilingon ng kanyang mga anak na ngayon ay kasama na ni Brenda. Hindi niya namalaya na malayo na sila sa mga ito. Shh! I'll make it quick. Asshole! Angil niya pero hindi pinigilan si Brent sa paglandas nito sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. Nahigit niya ang kanyang paghinga. Brent! Ungol niya. Yes, baby. Damn that endearment. Malalim ang kanyang paghinga sa tuwing dumadampi ang bibig ni Brent paikot sa kanyang tenga. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang kanyang ungol dahil sa nabubuhay niyang pagnanasa. Ngunit nang hindi na niya nakayanan pa ang panunukso ni Brent at nang ibabaw na ang pagnanasa ay pumigay na siya at mahinang umungol. Please, Brent. Nangungusap niyang sambit. Ang kanyang muka ay isiniksik niya sa leeg nito upang hindi makagawa ng ingay. Hinanap ni Brent ang kanyang mga labi at muli na naman nilang nilunod ang sarili sa mga labi nila. Hinayaan niyang sarili na tangayin ang alon ng kaluguran ng buo niyang katawan. Ang kanyang ungol ay sumasabay sa tunog ng bawat ginagawa ni Brent. Oh shit! Namamaos ang tinig ni Brent. I love it. Siya ay patuloy lamang sa pag-ungol habang si Brent ay panayang sambit ng mga salita na nagpapabuhay sa kanya. God, she hasn't felt that kind of pleasure for 3 years. After that one steamy night, she may have touched herself sometime, but it was not enough. She doesn't felt the real pleasure that Brent has given her at the moment. Kung ang kamay nito ay bumabaliw na sa kanya, paano pa kaya ang sarili nito? Now that she thinks about it, she was curious. She only felt him every time he pressed himself on her back. Pumaba ang isa niyang kamay at pumasok sa short nito. Napamura si Brent sa kanyang ginawa pero hindi siya nito pinigilan. Sinikap niyang iparamdam sa binata kung anong nararamdaman niya din. Moan here and there as they both released in ecstasy. Fuck. Habol ang hiningang usal ni Brent na ibinaunang muka sa kanyang leeg. Siya naman ay nakatingala sa langit at nilalasap pa rin ang pinagdaan ng kaligayahan. That was fucking good. It was, but not enough. She wants more than that. Nang mabawi nilang sariling lakas ay mahina silang natawa nang mapagtanto ang kanilang ginawa sa dagat. Ngumiti si Brent sa mga isdang nakasaksi sa kanilang ginawa. Bago siya nito idaong sa mababaw na parte ng tubig, inakbayan siya ni Brent at bumulong. Too bad, I didn't taste you. Mahina niya itong tinampal sa dibdib at tumawa lamang. Tumungo sila sa cottage kung saan ang kanilang mga kaibigan na may nanunuksong mga tingin. Get a room! Sigaw ni Clara. Yeah, Mommy. Segunda naman ni Celine na humagikhe kahit hindi alam ang sinasabi, na ikinatawa naman nilang lahat. Sumapit ang gabi at lahat sila ay nagkanya-kanya na sa mga silid. Ang kanyang anak ay kasama nila Brent sa kwarto at mahimbing na ang mga tulog dahil sa sobrang pagod. Sila ni Brent ay nakahiga at tahimik na pinagmamasdan ng mga anak sa gitnang bahagi ng malaking kama. Si Artemis nakatabi ni Brent at si Celine naman nakatabi niya. They both lay in the bed silently as they appreciate their little babies. Tanging mga paghinga lamang ang maririnig nila sa apat na sulok ng silid na yon at walang sino man ang gustong pumutol ng masayang sandali. Kapag kaway bumangon si Brent at sinundan niya ito ng tingin ng lumabas ito sa balkonahe kung saan natatanaw ang madilim na karagatan. Maingat siyang bumangon at sumunod rito. Nang balingan siya ni Brent ay tumungo ito sa kanyang likuran at mahigpit siyang niyakap. Ang mainit itong katawan ay humaharang sa lamig ng hangin na labis niyang nilalasap. I am so happy, Arlena. She smiled. She is so happy too. Akala ko wala nang masasaya pa sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Brent kissed the top of her head gently. Buong buhay ko akala ko yun lang ang tanging kaligayahan na matatamasa ng isang katulad ko. I considered vasectomy because I thought happiness only comes from money and pleasure. Though I became cold and stressed, I feel like I am a robot and my only purpose was to build my empire. Pero nang bumalik ka sa buhay ko, everything changed. My life revolved around you. And I used my hate towards you to justify what you have done to me. But deep inside, I knew I couldn't lose you again. You gave meaning and purpose into my life again. And damn, you even gave birth to my babies. How does that not make me the happiest person alive? Muli siyang napangiti at isinandal ang kanyang ulo sa matipuno nitong dibdib. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso nito. At sa mga sandaling yon, tahimik nilang tinanaw ang madilim na karagatan. I am sorry for hurting you, Arlena.
Mahinang anito at mas hinigpitan pang yakap sa kanya. Baka sa tonong pagsisisi. Alam kong hindi kaya ng ilang milyong sorry ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Mga masasakit na salita at insulto at mga hindi magandang bagay na ginawa ko sa'yo. I know it took everything in you to be patient with me. I know that deep down, you want to give up and just walk away, but you stayed. Kumawala siya sa braso ni Brent at humarap. Pinakatitigan niya na lulumo nitong mga mata. Nababasa ang pagsisisi at labis na lungkot. Lungkot na marahil ay dahil sa mga nagawa nito sa kanya. Pero ang lahat ng yun ay nakalipas na. At pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya magtatanim ng galit sa kahit na kaninong nakakasakit sa kanya. Kahit na sa ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking ito sa kanyang harapan ay marami ang pinagdaanan. Tulad niya ay nahirapan rin itong ibangon ng sarili sa loob ng 3 taon. At kung ano man ang meron ito ngayon, ay dahil yon sa tapang nitong harapin ang bawat pagsubok. She cuffed his face and pulled him to kiss him gently. Tinanggap ni Brent ang mainit niyang halik at ang mga kamay nito'y pumulupot sa kanyang bewang at hinapit siya palapit. I forgive you, paniniguro niya. It's all in the past now, Brent. You have to move on and forgive yourself. Ang mahalaga ay natuto ka at humingi ng tawad sa akin. Sagutin mo na ako kung ganon. Nakangiwing wika nito na ikinatawa niya, saka mahigpit na niyakap si Brent. Muli ay nilunod niyang sarili sa mainit itong yapos. Ayaw niyang maputol ang sandaling yun sa kanila ni Brent at alam niyang ganoon rin ang nararamdaman nito. Kapag kuwan binuhat siya ni Brent at dinala sa sofa, naupo ito roon at siya naman ay naupo sa mga binti nito na nakakulong sa kanyang mga binti. Matiim ang tingin nila sa isa't isa at hindi nakatakas sa kanyang pagnanasa at pananabik sa mga mata ni Brent. Ngumiti siya at muling siniil ng halik ang mga labi nito na buong puso namang tinugunan ni Brent. Tulad niya ay alam niyang gusto siya nitong angkinin ng mga oras na yon. Pero sa sandaling yon ang mas pinili nilang lunuran ang mga sarili sa labi ng isa't isa. Mga yapos nilang nagsasabing kontento sila at walang sino man ang nakakasira niyon, kahit nakamatayan. I love you, Arlena. I hope you know that. Bulong ni Brent sa kanya na hindi naalis ang tingin sa kanya. She smiled. I love you too. From the moment I laid my eyes on you. I love you already. May kislap ng kasiyahan sa mga mata ni Brent bago siya nito muling siniil ng mapusok na halik. Mahina siyang natawa sa uhaw nitong pananabik. Animoy hindi nagsasawa sa kanyang mga labi. Naiinis na inirapan ni Arlena si Brent habang ito'y matalim na nakatingin sa kanya. Kita niyang paggalaw ng panga nito na halatang nagpipigil ng galit. Ang kamay nito'y nagsisilbing tukod sa baba nito at kung hindi lang niya ito mahal baka kanina pa niya ito binatukan. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos dahil hindi siya nito pinapayagan lumabas ng opisina. Kung alam lang niya na gano'n ang magiging reaksyon nito sa pagtanggap niya ng bulaklak mula sa bagong empleyado ng kanilang kumpanya na hindi alam ang relasyon niya kay Brent, ay hindi na lang sana niya yung tinanggap. Wala rin naman kasi siyang balak na tanggapin yon, pero ayaw naman niyang maging suplada sa lalaki dahil mukhang pala kaibigan naman ito. Pero naiintindihan naman niya kung saan nanggagaling si Brent at kahit sino'y talaga namang magseselos kung may lalaking umaaligid sa babaeng natipuhan nila. But Brent took his jealousy too far. She couldn't go out of their office. If she did, Brent was behind her, following her every move and growling possessively at every man that passed by. She couldn't help Kate and can't even eat out with some of the assistants. Ngayon ay alam niya kung anong mangyayari kapag nginitian lamang niya kahit na sinong lalaki. Ngayon na opisyal na ang kanilang relasyon at girlfriend na siya ni Brent, ay may karapatan na ito sa kanyang magselos. Napabuntong hininga siya at akmang tatayo nang tumayo rin si Brent. Sinamaan niya ito ng tingin. Sa banyo lang ako. Hindi mo ako kailangan samahan. Naningkit ang mga mata nito na animoy inaalam kung nagsasabi siya ng totoo. Brent, mariin niyang sabi at matalim ang tingin kay Brent. Sinanyasan niya itong umupo at sinunod naman iyon ni Brent. Pero ang mga mata hindi umalis sa kanya. Halatang nagtatalo kung susunod ba ito o hindi sa kanya. Napailing na lang siya at nagtungo sa banyo. Malakas niyang isinara ang pinto upang ipaalam kay Brent na hindi siya nasisiyahan sa ginagawa nito sa kanya. Doon ay ibinuhos niyang frustrasyong nararamdaman kay Brent at halos sa bunutan ng sariling buhok. Matagal niyang napakalma ang sarili bago lumabas. Naroon na si Carson at Calvin at nakaupo sa visitor's chair at kausap si Brent.
na dahil masyadong importante ang pinag-uusapan ay hindi siya nagawang balingan. Kinuha niyang oportunidad na yon upang makalabas, kung saan naabutan niya si Kate na naghahanda para sa lunch break. "Hey!" Nahihiyang bati niya kay Kate na halatang pagod. "Lunch? Yup, let's go." Tumango naman siya at sabay silang nagtungo sa elevator. Sa labas niya niyaya si Kate na kumain dahil tsak niyang pupuntahan siya ni Brent sa cafeteria. Kapag nalaman nitong wala siya at lumabas siya nang hindi nagpapaalam. Nagtungo sila sa restaurant ni Sofia, kung saan unang beses pa lamang ni Kate. At hindi na siya nagtaka pa sa pagkamangha nito. Sofia's restaurant had improved so much. Of course with the help of her so-called Carrie, now fiancé. Noong unay hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaibigan dahil sa biglaang pag-propose ni Carson kay Sofia. Pero sa nakikita niya kay Carson ay alam niyang hindi nito sasaktan ng kaibigan. Masyado siyang na-trauma sa salitang kasal, kaya naman sa tuwing mababanggit yun ay halos kilabutan siya. Pero nagtitiwala siya kay Carson at alam niyang mahal na mahal nitong kaibigan. "Wow!" Badaha sa mukha ni Kate ang pagkamangha. "Libre mo ko ha?" Natawa siya. "It's on the house." Singit ng kanyang kaibigan na kaagad niyang niyakap ng mahigpit. Malaki rin ang ipinagbago ni Sofia. Kung noon ay halos boyish style ang mga kasuotan nito, ngayon ay nakabistida ito at maayos na ngayon ang mahaba na nitong buhok. Hindi na niya nakikita sa kaibigan ng kalungkutan sa tuwing nakikipaghiwalay ito sa mga nagiging kasintahan. "Oh my God! Hinulugan na ba ako ng Diyos na swerte pagkatapos ng malaimpyernong trabaho sa kumpanya?" Anito at kunwari umiiyak. Siya naman ay humingi ng tawad at iginaya na ito sa pandalawahang mesa at parehong nilang ginugol ang sarili sa menu kung saan parehong putahe ang kanilang in-order. "So, ano nangyari sa loob ng silid ng ating dragon?" Tanong ni Kate na hindi naman lingid sa kaalaman nito kung anong nangyari kaninang umaga at kung bakit halos lahat ng empleyado ay aligaga sa trabaho. Nag-umpisa na naman kasing bumuga ng apoy si Brent at bawat empleyado na magkaroon ng maliit na pagkakamali ay hindi nito pinalampas. Dahil ang kanyang opisina ay nasa mismong opisina ni Brent ay halos mabingi siya sa sigaw at sermon nito sa mga nanginginig na empleyado. Hindi rin nakatulong ang pag-awat niya dahil mas lalo lang itong nagalit na naging dahilan ng pagbanggit nito sa bagong empleyado at pagbigay nito ng bulaklak sa kanya. At dahil may mali naman siya roon ay hinintay na lang niyang humupa ang galit nito. Muli siyang napabuntong hininga. "He just exploded." Natawa naman ito at hindi na nagkomento. Nasa ganoong sitwasyon sila na mula sa gilid ng kanyang kaliwang mata ay may bultong huminto sa tapat niya. Nag-angat siya ng tingin at kumunot ang kanyang noo nang makitang ang lalaking kailanman ay hindi niya pinangarap na makita pa. It's been 3 years and the last time she saw him was when the night in the club where he met Brent. Pagkatapos niyon ay hindi niya na ito nakita pa at wala na siyang balak pang alamin kung anong nangyari rito pagkatapos ng gabing yun. It was as if a cold water just splashed on her and woke her up from all the illusion that she created with Jake in it. Dahil kay Brent ay nagising siya sa katotohanan at sa isang iglap ay nawala ang pagmamahal niya rito. "Hey!" Tipid ang ngiti ni Jake sa kanya at hindi niya magawang suklian iyon. Ang lalaking nasa harapan niya ay ibang-iba sa Jake na nakilala niya at minahal niya noon. Ito ay anak ng presidente ng Art Foundation kung saan gustong pumasok ng kanyang mga magulang. Ang Jake na halos sambahin niya ng buong buo, ngayon ay kinamumuhian na niya. Pero hindi yun ang nag-iba sa lalaking nakatayo sa harap niya na presentableng tingnan noon. Ngunit ngayon ay halos hindi na niya makilala. Pumayat ito at medyo tumanda ang itsura. Ang Jake na kilala niya ay malinis sa muka. Hindi nito hinahayaang humaba ang balbas at maayos ang buhok. Ngunit ngayon ay parang hindi na ito humaharap sa salamin. "What happened to you?" Iyon ang kanyang tanong rito at naintindihan nito kaagad kung anong ibig niyang ipahiwatig. "Lauren, happened, I guess." Kibit-balikat nitong ani na labis niyang ikinagulat. Kung meron mang higit na pinakaiingatan si Jake, yun ay ang ego nito. At ito na inamin sa kanyang problema ay isang malaking tapak sa pagkatao nito. Oh, maliban kay Jake ay ayaw rin niyang marinig o makita si Lauren. Pinagkatiwalaan niya ito dahil isa ito sa matalik niyang kaibigan. At dahil ayaw na niyang bumalik pa sa nakaraan, ay hindi na siya nagtanong pa. "Can we talk?" "There is nothing to talk about, Jake." Mariing aniya. Saka pa simpleng tiningnan si Kate na nag-aalangan kung aalis ba o hindi. Pumaling si Jake kay Kate.
Can you give us a minute? Sure. No! Tigil niya kay Kate nang akmang kukunin itong handbag. Stay! Aniya saka tumayo at inis na hinarap si Jake. Sa labas tayo mag-usap. Tumango si Jake saka sumunod sa kanya palabas. Bumaling siya kay Sofia na nasa likod ng counter na nagtatanong ang tingin sa kanya. Umiling lang siya bago lumabas. Speak. Aniya nang nasa labas na sila. Siniguro niyang malayo sila sa daanan upang hindi nila maabalang mga papasok o lalabas na customer. Hindi pa rin siya sanay na makita ito sa ganoong sitwasyon dahil sa pagkakakilala niya kay Jake noon na sensitibo sa pananamit at itsura. Kinapa niya ang kanyang puso upang alamin kung meron pa ba siyang nararamdaman sa lalaking kaharap. Kahit na kaunti gusto niyang alamin, pero kahit anong hanap niya sa kanyang puso ay hindi niya na iyon maramdaman pa. Si Brent nang nagmamay-ari ng kanyang puso at ang dalawa nilang anak. How are you? Good. Tipid niyang tanong dahil gusto na lang niya na matapos ang usapan. Look, I am sorry for what happened. Wala akong pakialam sa nangyari sa atin. It's all in the past. Then, can we start over? Napamaang siya at kalaunay gustong matawa. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nang iwan sa kanya bago ang kanilang kasal, na halos ikamatay niya sa loob ng ilang linggong pagbumukmok, ay nagsusumamo sa kanyang harap. Ang lalaking walang awang nanakit sa kanya at sumama sa kaibigan niya, ay umaasang babalikan pa niya. The audacity. I might be able to forgive you, but I am not stupid enough to come back to you, Jake. Angil niya. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Jake at Lauren na naging dahilan ng pagbabago ni Jake. Pero wala siyang pakialam at wala na siyang balak na tanungin iyon sa lalaki. Ang gusto na lamang niya ay ang matapos sila at mawala na ito sa harap niya. You broke me, but thanks anyway. Kung hindi mo yun ginawa, siguro ay hindi ko matatagpuan ang saya na meron ako ngayon. What? You're still single? Nito. Ang kaninang matamlay na itsuray na palitan ng ngisi na gusto niyang burahin gamit ang kanyang nakakuyom na kamao. No one will like you. Nito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Of course she looks plain compared to other women who dress to kill. She wears glasses too. A skirt and a blouse that covers every part of her chest. Kung noon ay halos kainggitan niya ang iba dahil sa lakas ng loob na magsuot ng mga damit na kayang ilantad ang sarili, ngayon ay tanggap niya kung anong uri ng kanyang kasuotan. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba dahil may taong nagpapahalaga sa kung sino siya. Tanggap siya kung ano siya. Tinapatan niya ang ngisi nito at pinagsalikop ang kamay. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki at napakurap naman ito. Marahil ay dahil sa pag-aakalang matatapakan itong kanyang pagkatao. Pero ang hindi nito alam ay iyon ang dahilan kung bakit siya matapang. Your insult doesn't affect me anymore, Jake. She tilted her head to the side, looking at him from head to toe. I should say the same thing to you. Nawala ang ngisi sa mukha ni Jake at bumalik muli sa pagpapaawa. Lumapit ito sa kanya at itinaas ang kamay upang hawakan siya sa braso. Ngunit bago pa man makalapat ang kamay niya sa kanyang palad, ay may kamaong dumapo sa pisngi nito at dahil sa lakas ay narinig niya ang tunog na yun. Napaigdad siya sa kanyang kinatatayuan at bumaling sa lalaking sumuntok kay Jake. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Brent na nagpupuyo sa galit. Nasa likod nito si Carson at handang umawat kay Brent, habang si Calvin naman ay gusto ring ilapat ang kamao kay Jake. Brent! Fucking touch her again, or I will kill you! Nito sa kanito pinulupot ang kamay sa kanyang bewang at hinapit palapit sa makisig nitong katawan na sa sobrang higpit ay halos hindi na siya makahinga. Hawak ni Jake ang panga nang tumayo ito mula sa pagkakaupo dahil sa lakas ng suntok ni Brent. Ang mga matay nanlilisik at palipat-lipat ng tingin sa kanya at sa nanlilisik pa rin si Brent. I see. Ngising sambit nito sa kanya. Kaya ayaw mo nang makipagbalikan sa akin ay dahil meron ka ng mas malaking isda na nahuli. Good job, Arlena. You never failed to amaze me. Napamaang siya. Kailanman ay hindi niya naisip na perahan ng kahit na sino. Kahit na ito noong sila pa. Minahal niya ito.